kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Charis. Lumaki ako sa probinsya. Mahirap lamang ang aming pamilya. Ang pangarap ko, makaahon sa hirap. Kaya kahit anong paraan, gagawin ko para umangat sa buhay. Natutuwa ako na makita ka ulit, Charis. Ay. Mas lalo kang maganda ngayong araw. Kaysa nung gabing nanalo ka sa beauty contest dito sa barangay nyo. Salamat po, Sir Walter. Tsaka salamat din po sa pagpili niyo sa akin para manalo sa contest na yun. Ikaw ang nanalo dahil ikaw ang pinakamaganda at pinakamahusay sumagot. At saka mahusay ka rin sumayaw. Di niyo po na itatanong. Gusto ko po kasi maging artista. Kaya talagang ginalingan ko po yung pagsasayaw ko. Maraming mga modelo na naging artista na. Alam ko po. Kaya nga pangarap ko maging katulad nila. Ay, sa bagay na yan, matutulungan kita. Ay, talaga po, sir? Gagawin kitang modelo. At ako ang magiging manager mo. Naku, maraming salamat po. Kaya lang, mahirap lang po kami. Wala po akong pambili ng mga magagandang damit. Uy, hindi problema yan. Ako ang bahala sa lahat ng kakailanganin mo. Salamat naman at dumating ka na, Charis. Pasensya ka na, Nico, ha? Nakalimutan ko, magkikita nga pala tayo. Mabuti na lang tinext mo ko. Ay, alala ko. Bakit mo nga ba nakalimutan na magkikita tayo dito sa tabing dagat? Tinawag kasi ako ni Kapitan sa bahay namin. Nasa barangay daw si Sir Walter. Hinahanap ako. Yung chairman ng mga judges sa beauty contest na sinalihan mo? Oo. Anong kailangan niya sa'yo? Sabi niya gagawin daw niya ako model. Tutulungan niya ako at siya yung magiging manager ko. Mga yung saya-saya, diba? At siya rin daw ang bahala sa lahat ng kakailanganin ko. Kinakabahan ako dyan. O bakit naman? Dahil hindi mo lubos na kilalang taong yun, baka ipahamakan niya. Sobra ka namang matol. Eh, Mabait siya, no? Parang tatay ko na. Kaya hindi mo siya dapat pagdudahan. Halika na, umuwi na tayo. Pero bakit? Halos kadarating mo pa lang ah. Sinira mo na yung araw ko eh. Yep. Ano? Ihatid mo ba ako o iiwan kita? Pasensya na kayo, Alin Lydia, kung ginabi kami nitong si Charis, ha? Pinamili po kasi ako ni Sir ng mga damit, sapatos, bag, makeup, pabango. Ha? Aba, kadami naman yan. Eh, man lahat dala mo? Opo. Bumili rin kami ng groceries para sa inyo. Eh, sir, sobrang dami naman po ng pinamili nyo. Eh, wala ho kaming maibabayad sa inyo. Huwag niyong intindihin yun, Alin Lydia. Bahagi ito ng pagtulong ko kay Charis na maabot ang kanyang mga pangarap. Wow, Charis! Ang ganda ng damit na suot mo. Parang mahal yan ah. Ay naku, sinabi mo pa, Gemma. Pati nga itong sapatos at saka bag. Ha? Ang swerte mo naman sa Sir Walter na yun. Talaga? Kaya nga naiinis ako kay Nico. Oh, eh bakit naman? Eh sabi ba naman, baka daw ipahamak ako ni Sir. Nag-aalala lang sa'yo yung tao. Gemma, kaya kong ingatan ang sarili ko. Kaya hindi siya dapat ganun. At saka, kailan ko lang naman siya sinagot ah. Abay kung umasta, kala mo ikakasal na kami. Oh, Charis, eh bakit ganyan ka magsalita? Bakit? Hindi mo ba talaga mahal si Nico? Kaya ako siya sinagot kasi mabait. At saka crush ko. Dahil nga gwapo. Pero wala pang love dun. Ano? Gusto ko pang maabot yung mga pangarap ko. At ayokong maging hadlang ang kahit na sino. Ano? Isinasa
Kasama ka ni Sir Voltaire sa Maynila? Opo, inay. Excited na nga ako. Doon po niya ako i-build up para maging model. Saan ka titira doon? Sa bahay ni Sir. Doon din naman nakatira lahat ng mga alaga niya eh. Malaki daw po yung bahay niya doon, kaya walang problema. Pero mahirap yun, anak. Babae ka. Ay, makamapahama ka. Ay, wala agad na makatutulong sa'yo doon. Nay, 21 years old na ako, no? Kaya ko nang ingatan yung sarili ko. Tsaka isa pa, nakatapos na naman ako ng high school. Kaya hindi ako basta maluloko. Kaya ko rin umuwi dito. Hindi, ayoko. Ayoko, anak. Nag-aalala ako. Dalawa na nga lang tayo. Mahihiwalay ka pa sa akin. Nay naman, pagkakataon ko na nga para makaahon tayo sa hirap at maabot ko yung pangarap ko. Huwag niyo namang hadlangan yung pagkakataon na dumating sa akin. Hindi ko hinahadlangan, anak. Iniingatan lamang kita kasi nga babae ka. At may puri na dapat ingatan. Hoy! Nico! Oh, ikaw pala, Gemma. Pasensya na, di ko namalayan ang paglapit mo. Eh kasi naman, parang ang lalim ng iniisip mo. Gemma, nakipag-break na sa akin si Charis. Ha? Ay, kailan pa? Nung makalawa, sinulatan niya ako. Tinangka ko siyang kusapin pero ayaw niya eh. Iniiwasan na niya ako. Nung sabi niya, ayaw daw niyang maging hadlang ako sa mga pangarap niya. Kaya kalimutan ko na lang daw siya. Nico, umalis na si Charis. Sumama daw dun kay Sir Voltaire kaninang madaling araw. Ha? Pinayagan ni Aling Lydia? Hindi no. Ayaw nga ni Ali Lydia eh. Eh kaso, tinakasan niya yung nanay niya. Matigas talaga ang ulo niya. Napakatigas. Sana lang huwag siyang mapahamak sa ginawa niya. Wow! Sir Voltaire! Ang ganda ng bahay niyo! At ang laki! Nasabi ko na naman sa iyo yun, di ba? Opo, pero iba pala yung feeling. Ngayong nakita ko na yung sinabi niyo. Parang mas maganda pa ho ito kaysa sa mga kwento niyo. Magkakaroon ka rin ng ganito. Yun, eh pag marami ka ng pera. Siguro kapag sikat na ho ako. Kahit hindi ka sumikat, maaari ka pa rin yumaman. Ha? Kung magiging matalino ka lang. Sir Voltaire? Hayaan mo. Ako ang bahala sa'yo. Tuturuan kita sa mga dapat mong gawin. Ako ang bahala. Aling Lydia, kumusta na po? Eto, magdamag na hindi nakatulog dahil sa pag-aalala kay Charis. Iniisip ko kung nasaan na siya. Ano naman nangyari sa kanya? Buhat po ba kahapon nang umalis siya? Wala pa rin siyang tawag sa cellphone niyo? Kaya nga bahala kong lumas din sana ng Maynila. Ho? Hanapin ko ang anak ko. Paano siyang makikita? Malaki yung Maynila. At wala naman kayong address ni Sir Voltaire. Mananawagan ako sa istasyon ng radyo, Nico. Oh, Makita ko lang ang aking anak. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan na siya. Pangalawang gabi ko na dito sa bahay ni Sir Voltaire. Eh bakit hanggang ngayon di ko pa rin nakikita yung sinabi niyang mga alaga? Sabi niyo, nasa bakasyon ang mga yun. Eh, sana makita ko na sila. Kinakabahan kasi ako dito eh. Kami lang dalawa ni Sir Voltaire. Meron nga katulong. Di ko naman makausap ng maayos. Dahil hindi naman siya dito nakatira. Nagpupunta lang pag may ipapagawa si Sir. Kumusta na kaya si Inay? Sigurado, alalang-alala na siya sa akin. Hindi bale. Babalikan ko rin naman siya eh.
Pagsikat na ako at maraming pera. Ay, may nagbukas ng pinto nitong kwarto. Sino yan? Sino yan? Ako, Charis. Sir Volter, bakit pumasok kayo dito? Uy, di ba sabi ko sa'yo? Tuturuan kita para magkaroon ng maraming pera. Oh, Uy, sisimulan na natin yun ngayon. sir, sana bukas na lang. Gabi na eh. Matutulog na po ako. Mas okay ang oras na to, Charis. Yung matutulog na tayo pareho. Kapag napatulog mo ko, ibig sabihin, magaling ka. Ha? Ano po ba yung ibig niyong sabihin? Tsaka bakit ganyan kayo makatingin? Alam mo, ngayon ako naniniwalang maganda ka lang, pero tanga ka. Sir, Tinasok ka na ng lalaki sa silid mo, tinatanong mo pa kung anong ibig kong sabihin? Ano pa? Di magpapakaligaya tayo. ayoko! Hindi! Umalis ka dito sa kama! Wala ka nang magagawa. Sumama ka sa akin eh. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magiging akin. Ay! Maawa kayo! Why? Narito na uli ako sa kapaka. Buti na lang nakatakas ako sa bahay na yun habang wala ang Volter na yun. Sana mapatawad ako si inay. Tama siya. Hindi ako dapat sumama sa lalaking yun. Masamang tao siya. Sinira niya ng alko. Narito na ako sa amin. Bakit ang daming tao? Charis! Charis! Mabuti nagbalik ka. Gemma! Nagkamali ako sa ginawa kong pagtakas kay inay. Nasaan siya? Hihingi ako ng tawad sa kanya. Wala na si Aling Lydia, Charis. Ano? Patay na siya. Hindi. Inatake siya sa puso bago pa makaluwas patungong Maynila para hanapin ka. Inay ko! Patawarin niyo ako! Patawarin na! Napakasakit ng nangyari sa akin. Sa kagustuhan kong maabot ang aking pangarap, nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Nasira ang aking dangal at namatay pa si inay. Sana kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Lalo na ng mga nakikinig na mapupusok na kabataan. Ako si Charis. Ito ang aking buhay. Hindi masama ang pangarap sa buhay. Ngunit pakaisiping mabuti kung ano ang magiging kahinatnan sa bandang huli. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Janelle Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Charis. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.
Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilalang na sa huli ay natagpuan din ang matagal ng paghahanap sa kanyang sarili. Siya ay si Tisay. Lumaki akong pasalin-salin sa pakikitira sa mga kamag-anak at kaibigan. Dahil datnat panawan ako kung saan-saan ang aking ina. Dahil na rin sa pakikipagrelasyon niya kung kani-kanino. Ang tanging alam ko sa aking pagkatao, Amerikano daw yung tatay ko. Kaya binansagan akong Tisay. Aminin ko, pinanindigan ko ang isang magulo at walang patutunguhang buhay. Sino ba ito kung makakaturi? Halos magdiba na yung pinto. Sandali! Nariyan na! Hola, Chang! Oh, Tisay! Si Chang talaga, oh. Bakit naman parang nakakita kayo ng multo pagkakita sa akin? Akala nga kasi namin ni Dodi, patay ka na eh. Maisipin mo, 15 taon nang hindi ka nagpaparamdam. Pagkatapos, bigla ka na lamang susulpot nito. Teka, bago niyo ako singhalan, papasukin niyo muna ako. Ang haba ng biniyahe ko, no? Hanggang dito, para lang makita ko kayo. Pagkatapos, dadaktakan niyo agad ako. Kaya ang tanong, anong masamang hangin ang nagtaboy sa'yo rito, Aber? Si Chang talaga? Kung magsalita. Tahimik na nga kasi ang buhay namin ni Dodi mula nang mawala ka. Eh ngayon, kung bumalik ka lamang dito para maghasig na naman ang mga kaburitan mo, ang mabuti pa, bumalik ka na lamang sa pinanggalingan mo. Nandito na palang lahat sa mga papel na naprint mo ang mga gagastusin natin sa panganganak mo. Oo, 85,000 hanggang 90,000 pesos nga, sabi ng OB-GYN ko. Ang mahalaga, Helen, makaraos ka sa panganganak mo ng maayos. Pati ang baby natin, lumabas sana na malusog. Yan din ang palagi kong hinihiling sa nasa itaas, Daniel. Huwag kang mag-alala. Sa mga oras na nasa trabaho ka, ako nang bahala kay Helen. Maraming salamat po, Itay. Ang totoo po, malaking tulong po ang pagtanggap nyo sa paanyaya naming dumito muna kayo. Hanggat nasa ganyang kalagayan si Helen. Excited nga ako na makita kagad ang magiging apo ko. Kailangan ako unang makakita sa kanya kapag isinilang na siya sa maliwanag. Ano sabi mo, Tisay? Nagbalik ka rito para lang ituloy ang dati pa ninyong relasyon ni Daniel? Para namang hindi mo alam na wala kami naging closure ni Daniel. Nagkahiwalay kami ng ganun-ganun lang. Ha? Hangal ka ba? Ha? 15 taon na ang nakararaan. Oh. Ano man yung pinagtapusan ng relasyon nyo noon ni Daniel, yun na yun. Isa pa may asawa na yung tao. At magkakaanak na. Kaya wag mo lang guloy ng buhay niya. O ano naman kung may asawa na siya? Mas exciting kaya yun. Lalo na kung may pangangailangan siyang hindi na ibibigay ng asawa niya. Oh. Buwisit talaga to. Gusto ko na tuloy maniwala sa sinasabi ni Inay. Ano? Na may sakit ka nga sa pag-iisip eh. Huh? Pero hanggat humihinga ka pa, pwede ba magbago ka na? Sus, Ang gulo-gulo na ng mundo. Huwag mo nang dagdagan pa ng mga bulok mong katwiran. Daniel! Daniel! oh, Tisay? Ikaw ba yan? O naman! Bakit? May iba ba bang Tisay na kilala ka bukod sa akin? Malamang wala na nga. Teka, kumusta ka na? Mukhang lalo ka naging Tisay ah. Sinabi mo pa. O ikaw, kumusta ka rin? Eto, non-uniform personnel ako sa malapit na presinto rito sa atin. Kagagali ko nga lang sa trabaho nang makita mo ako. Papauwi na ako. Ganon? Uy, tara muna dun. Dun, chat muna tayo. Ha? Celebration ng muli natin pagkikita. Nako, tiyak na hihintay na ako ng misis ko. Kabuanan na kasi niya ngayon. Kaya kailangan palagi akong makauwi ng maaga. Sabi sa akin ni Dodi, teacher yung napangasawa mo, di ba? Oo, si Helen. O paano? Nagmamadali na ako. Teka lang, Daniel. Alam mo ba kung bakit ako nagbalik? Di ba nagkahiwalay tayo noon nang walang dahilan? Nang wala ring paalaman?
Pero sa loob ng 15 taon, hindi natin pagkikita at pagkakalayo, hindi ako bumitaw sa relasyon natin. Mahal na mahal pa rin kita. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Itay, imposible na yan sinasabi mo. Sa loob ng 15 taong lumipas, marami nang nagbago. At saka, mga bata pa tayo noon. Nadala lang tayo ng ating kapusukan. Kaya pwede ba, kumalis ka na sa pagkakayakap mo sa akin? Ba? Baka may makakita pa sa atin dito eh. At kung ano pang isipin nila. Bakit? Natatakot ka bang mapatunayan sa sarili mo? Mahal mo pa rin ako, ha? Halikan mo ko, Daniel. Halikan mo ko tulad noon kapag nagtatago tayo sa dilim. Ang akala ko nung kung hindi na sumisipot dito yan si Tisay, mawawalan na tayo ng problema sa kanya. Hanggang ngayon ba naman tumanda siya? Dalahin pa natin yung tigas ng tuktok niya? Hindi lang po tayo may problema sa kanya, Nay. Si Daniel, siya ang may mas malaking problema sa pagbabalik dito ni Tisay. Anong ibig mong sabihin? Nagbanta po si Tisay na sisirain niya ang pagsasama ni na Daniel at Helen. Kahit daw po sa anong paraan, aagawin niya si Daniel sa asawa nito. Nasisirada talaga ng ulang babae niya, no? Pati yung mga taong walang kinalaman sa pagrebelde niyo sa buhay, guguluhin niya. Ang sabi ko, Helen, hiwalayan mo si Daniel. Mahirap bang intindihin yun? Teka, sino ka ba? At bakit pinahihiwalay mo ko sa asawa ko? Nobya ako ni Daniel. Kahit pagbali-balig rin mong mundo, ako ang naunang minahal niya kaysa sa'yo. Kaya akin ang lahat ng karapatan sa pagmamahal niya. Pasensya na, pero wala akong alam sa mga sinasabi mo. Makakaalis ka na. Ah, ganun, ha? Nagbobobobo ka pa, ha? Akala ko ba teacher ka? Bakit nagkailangan mag-make up, ha? Diba? Parang awa mo. Ano? Kiso ko! Maawa ka sa sanggol na dinadala ko! Bibitiwan lang kita. Alis ka dito sa lugar na to. Ngayon din. Huwag ka magpapakita kay Daniel kahit kailan. At kapag hindi mo ginawa yun, isisilid ko kayong dalawa sa sako ng pinagbubuntis mo. Huwag mo akong ismulin, ha? Kaya kong gawin yung sinabi ko. Sinambalan mo ako, Daniel? Sagab na sa buto ang kawalang hiyaan mo. Bakit pati ang asawa ko? Bakit pati ang magiging anak ko, dinamay mo sa kawalan mo ng katinuan? Alam mo bang nasa ospital ngayon ang asawa ko? Dahil nakararanas siya ng preterm labor. Dahil sa ginawa mong pagsugod sa kanya sa bahay namin. Bakit mo sa akin sinisisi yun? Kung talagang makukunan yon, eh di good news. Wala ka ng pananagutan sa kanya. Wala nang hadlang sa ating dalawa, di ba? Anong klaseng tao ka? Oh, Bakit wala kang hinangad kung hindi ang kabiguan ng kapwa mo? Wala kang kwentang tao! Napakasama mo! ikaw ang hindi makaunawa, Daniel. Bakit pinagdurusa mo ako ng ganito? Gusto ko lang umamot sa'yo ng pagmamahal. Bakit ang damot mo? Kawalan ba sa pagkatao mo kung mamahalin mo ko? Kung ay sasama mo ko sa iyong mga pangarap. Mabuti na lang, walang masamang nangyari sa asawa ni Daniel at sa pinagbubuntis niya. Paano kung mayroon? Eh di pati kami ni Dodi, wala mukhang ihaharap sa mag-asawa. Bakit ganun, Cham? Bakit ang damot ng mundo sa akin? Buong buhay ko, puro pagtanggi ng mga tao nasa paligid ko na naranasan ko. Ikaw ang maramot sa sarili mo para mamulat sa mga bagay-bagay, Tisay. Ikinulong mo ang sarili mo sa mga maling paninindigan na nakalakhan mo. Iwan mo na ang anino ng nakaraan ng nanay mo. Magbago ka para sa sarili mo. Lalo na sa mga tao nagmamalasakit sa iyo. Isay, pasensya ka na pero hindi kita mahaharap. Marami kasi akong paperworks dito ngayon sa opisina. Huwag ka mag-alala. Dumaan lang ako dito para magpaalam. At para humingi na rin ng
kapatawaran sa naging panggugulo ko sa buhay niyo mag-asawa. Siguro, wag mo na rin isipin yun. Kalimutan na natin yun. Nakaraos naman sa maayos na panganak si Helen. At pasensya ka na rin dahil naging emotional ako. Nasaktan kita. At napagsalitaan din kita ng masakit. Kung may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Yung pangyayaring yun ang nagmulat sa akin mula sa aking mga kapangahasan. Masyado akong naging makasarili. Muli, hinihingi kong kapatawaran ninyong mag-asawa, Daniel. Hindi ko na kayo guguluhin. Kahit kailan. Ako man, Tisay, kahit pa noong nagkahiwalay tayo ng mga bata pa tayo, wala naman akong dinasal kung hindi ang mapanuto ang buhay mo. Sana sa pagkakataong ito, magkaroon ka na ng kapanatagan sa mga bagay na gusto mong tahakin. Maraming salamat, Daniel. Napakabuti mo. Sige, aalis na ako. Kailangan makaabot ako sa oras ng pag-alis ng bus papuntang Olongapo. Nag-text na nga si Inay. Hihintayin niya ako doon. Mag-iingat ka palagi. At kumusta na rin sa nanay mo? Mag-iingat kayong dalawa. Makakarating sa kanya. Salamat. Maraming salamat. Hindi ko maipaliwanag pero ang huling pag-uusap namin na yon ni Daniel ang siyang nagbigay ng tuldo para ipaglaban ko pa rin ang isang maling damdamin na ayokong pakawalan. Sa ngayon, magkasama na kaming namumuhay ni Inay dito sa Olongapo, nangungupahan sa isang maliit na kwarto, samantalang sinisino pang isang maliit na kainan. Maayos na ang lahat sa pagitan namin ni Inay. Ako si Tisay at ito ang aking buhay. Sa puso ng isang tao, nagaganap ang tunay na pagbabago na lumilikha ng kaibahan sa ating mga buhay. Kung minsan, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili para sa mas pagnanais pa nating pagbabago patungo sa mas makabubuti. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Phil Cruz, Leonel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Tisay. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang paglalakad ng isang yaya at ng mga pagsubok at tagumpay na kanyang pinagdaanan at nakamit sa kanyang buhay. Siya ay si Sabel. Maaga akong nabiyuda, kaya upang maitaguyod ko ang aming munting pamilya, kinailangan kong magtrabaho. Kinailangan kong magsakripisyo. Mabuhay lamang at mapalaki ng maayos ang aking mga anak. Oh, kainin mo na ito, anak, para tuluyan ka ng gumaling. Diba sinabi ko sa'yo, ayokong kumain.
Bakit bang kulit-kulit mo? Dayan, kailangan mong kumain para manumbalik agad ang lakas mo. Galing ka sa sakit, kailangan mong bumawi. Aray, O ano? Hindi ba ako malakas? Ha? Gusto mo lakas ako pa yung paghataw sa'yo nitong unan? O, ano, isa pa? Ha? Ay, tama na. Ano yung ginagawa mo, ha? Mami, ang kulit niya kasi. Eh, Ayoko kumain, pero pinipilit niya ako. Ay, sige na, Sabel. Ako na bahala dito. sige po, Maglinis ka ma'am. muna ng banyo doon, ha? Opo, ma'am, opo. Dayan, sinabihan na kita na huwag mong sinasaktan ng yaya mo. Ang kulit niya nga, Mami. Naiinis ako sa kanya. Alam mo ba kung ano mga sinasakripisyo niya? Para lang maalagaan ka, ha? Oh, inumin mo na kasi to. Ano ba yan? Sigurado ko bang gamot yan? Oo, nakikita ko si nanay naglalaga nito eh. Baka lalong sumakit ang tiyan ko dahil dyan ha, Winmar. Di yan. Wala ka bang tiwala sa akin? Kailan ba kita ipinahamak? Ha? Sige na nga. Oh, inom na. Okay na. Yan. Oh, ayos. Ang bait. Ganyan Bait talaga naman kapag herbal medicine. Grabe, ayaw mo wala Alam mo, kung hintayin pa natin si nanay, baka kung ano nang mangyari sa'yo. Sigurado gagabihin na naman yun. Nag-aalaga ng ibang bata tapos tayo pinababayaan. Ginagawa naman yun ni nanay para sa atin. Kung hindi siya magtatrabaho, wala tayong kakainin. Pwede naman siya maghanap ng ibang trabaho kung gusto niya eh. Ang sabihin mo, mas gusto niya dun sa malaking bahay. Kasi siguro, nakakain siya ng masasarap na pagkain dun. Winmar, huwag kang nagsasalita ng ganyan kay inay. Hindi naman siya ganyan tao. Oo nga naman, Winmar. Nay, Nay, mabuti nakauwi ka na. Kanina pa sumasakit ang tiyan ko eh. Oh, ano yung pinapainom mo sa kapatid mo? kayo na mag-asikaso sa kanya. Ay, Ay, pasensya na kayo kay Winmar ha. para namang hindi ako sanay sa ugali ng kakambal mo. Namimiss ka lang noon. Madalas ka kasing wala. Pero ako, naiintindihan kita. Salamat, Renmar. Salamat sa pangunawa mo. Oh, Winmar, mag-almusal ka muna bago ka pumasok. Huwag nanay. Oh, heto. Baon mo. Dinagdagan ko yan. Doon ka na lang sa eskwelahan mag-almusal kung ayaw mo nitong niluto ko. Salamat po. Alis na ako. Pasensya na kayo mga anak. Nag-aaruga ako ng ibang tao. Pero kayo mismo hindi ko maalagaan araw-araw. Patawarin niyo sana ako. Ginagawa ko naman ito para sa ikabubuti niyo. Para may maganda kayong kinabukasan. Para maibigay ko mga pangangailangan ninyo. Yun nga lang, kailangan kong isakripisyo ang oras ko para sa inyo. Diyos ko, buksan niyo po sana ang puso at isipan ng mga anak ko. Lalo na si Winmar. Nang sa ganon ay maunawaan niya kung bakit kailangan ko itong gawin. Yaya, ilipot mo ang channel ng TV. Sige. I'm home. Dad! Good evening, sir. Sabel, kunin mo nga itong mga bag ko. Akin na po. Ang ma'am mo. Nasa kwarto na si Mommy, Daddy. Teka, ano itong mga papel na to? May project daw po si Dayan, kaya tinutulungan ko siya, sir. Dayan? Yes, Dad. Sige na, Sabel. Ipaghanda mo na lang muna ako ng kape. Sige po. Dayan, Dad. No. hindi mo tutor si Sabel. Hindi kasama sa trabaho niya
ang igawa ka ng assignment o project. Bakit ang pinagagawa mo nito? I'm so pagod, Daddy. Ayusin mo yan. Bilisan mo. At ayoko nang malaman uli na pinagagawa mong yaya mo ng project mo. Naintindihan mo ba? Rimar, umalis na si nanay. Ang aga naman. May iniwan siya kalmusal. Kumain ka na lang. Ikaw, Tapos na ako. sinabi mo bang kailangan niyang pumunta sa school? Dapat siyang umattend sa meeting? Aattend naman yata si Siyang Eva para kay Ronnie. Siya na lang din ang umattend para sa atin. O sige, sasabihan ko na lang si Chang. Wala noon. Palagi namang ibang tao ang nagmi-meeting para sa atin. Winmar, Kahit nga sa mga recognition rights natin, hindi nagagawang umattend ni nanay. Kaya ako, nawawala na akong ganang maging honor student. Kasi hindi naman siya nagsasabat ng medalya para sa atin. Palagi siyang wala sa mga importanteng okasyon sa buhay natin. Ipapark ko lang tong kotse. Doon yun ako hintayin sa ground floor. Oo, sige. Oh, Dayan, tayo na. Yes, Mommy. Wait! Yaya, makitali nga ng signas ng shoes ko. Teka lang, ha? Bilisan mo! Pababa na si Mommy sa escalator. Susunod na lang tayo. Hoy! Sinong? Si Winmar? Oo. Bakit sinisiba mo na katatanda sa'yo, ha? Bakit? Anong pakialam mo? At saka wag mo akong sinisigawan, ha? Baka hindi mo kilala ang daddy ko. Wala akong pakialam kung sinong tatay mo. Pero wag mo naman minamaltrato ang nanay ko. Ha? Nanay? Winmar, anak. Tama na yan. Bakit ba narito ka sa mall? Hindi ba dapat nasa klase Hoy, ka? spoiled brat. Alam mo ba kung anong isinasakripisyo ng nanay ko para lang maalagaan ka? Tapos ito pang ginagawa mo sa kanya? Sinisipa mo? At ano pa? Siguro may iba ka pang ginagawa sa kanya kapag nasa bahay kayo, no? Kung dito nga sa public place, sinisipa mo siya. Paano ba kayo sa bahay nyo? Ha? Winmar. Nay, mag-isip nga kayo. Kami nga na rin, Mar, minsan hindi nagdabog sa harap nyo. Tapos inaalagaan mo tong ganitong klase ng tao. Winmar, tama na. Sige, subukan mo saktan ulit ang nanay ko. Ako ang makakalaban mo. Pasensya na po kayo, ma'am. Patawarin niyo po ang anak ko. Ako na pong humihingi ng paumanhin para sa kanya. Sabel, Huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho, ma'am. Kailangan ko po ito. mula ng bata si Dayan, ikaw na nag-alaga sa kanya. Tiniis mo ang lahat, pati na ang pagiging moody niya, at madalas nasasaktan kanya. Ang totoo nga niyan, inihintay lang namin ang sermon na magpaalam ka. Pero hindi mo yung ginawa. At hanggang ngayon, inaalagaan mo pa rin si Dayan. Hindi ikaw ang kailangang humingi na paumanhin, kundi kami. Ma'am, Patawarin mo kami. Dahil hindi namin kayang palakihin ng maayos si Dayan. Hindi siya lumaking kagaya ng mga anak mo. May paggalang sa matanda, kayang ipagtanggol ang magulang nila. At alam kung ano ang mali at tama. Marami kaming pagkukulang kay Dayan. At siguro, panahon na para kami na lang ang mag-alaga sa kanya. ma'am, Panahon na rin para maalagaan mo na maayos ang mga anak mo. Sabel, bibigyan kita ng puhunan para makapagtayo ka ng isang maliit na negosyo. At nang sa ganun, hindi mo na kailangang umalis sa bahay niyo. Napakabuti mo, Sabel. At nagpapasalamat kami sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa aming anak. Maraming salamat.
ka pa sa labas? Gabi na. Matulog na po kayo, Nay. Anak, salamat. Salamat. Saan? Sa pangunawa mo. Sa pagmamalasakit mo sa akin. Salamat sa pagiging mabuting anak. Kahit napakarami kong pagkukulang sa inyo ni Renmar. Hindi naman ako mabuting anak. Hindi totoo yan. Wala nga akong magawa para makaalis kayo sa trabaho ngayon eh. Ang totoo, Nay, masama ang loob ko sa sarili ko. Kasi, nagagalit ako sa tuwing wala ka sa mga importanteng okasyon sa buhay namin ni Renma. Pero hindi ko alam na ganun pala kahirap ang pinagdaraanan mo para lang maitaguin kaming dalawa. Wala kang kasalanan, Ton. Nauunawaan kita. Isa pa, may maganda akong balita sa'yo. Ano po yun? Hindi na ako magtatrabaho bilang yaya. Negosyante na ako ngayon. Huwag niyo po akong binibiro ng ganyan, Nay. Hindi ka naniniwala? O sige, bahala ka. Totoo? Tara na, pumasok ka na at isasara na natin itong pinto at bukas, sabay-sabay tayong mag-aalmusal. Oras at atensyon. Ito ang isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng ating mga anak. Kapag hindi natin ito naibigay sa kanila, kahit ipaliwanag natin ang dahilan kung bakit nawawalan tayo ng oras at atensyon sa kanila, hindi nila yun mauunawaan. Para sa kanila, walang kapantay ang panahong ginugugol natin para bigyan sila ng oras. Ngayon, naibibigay ko na yun sa kanila at gusto kong habang nabubuhay ako, maramdaman nilang una ang Diyos at pangalawa sila sa prioridad ko. Ako si Isabel at ito ang aking buhay. Iba't ibang uri ng sakripisyo ang ginagawa ng bawat ina at ama para sa kanilang mga anak. Gayunpaman, lahat ng iyon ay may iisang dahilan: pagmamahal. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rinal Benabin, Maynard Landicho, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Isabel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ginang na inilaan ang buhay at piniling magpakasakit para sa mga taong kahit hindi niya kadugo. Siya ay si Loida. Magulo ang pagsasama namin ni Ador dahil sa kanyang mga bisyong nakasanayan na niya mula pa ng kanyang pagka-teenager. Siguro, ang magulong sitwasyon din sa pagitan namin ang dahilan kung bakit 2 beses akong nakunan ng magkasunod. Hanggang sa hindi na ako nagdalang tao pa. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit hindi ako makawala sa klase ng isang pagsasamang hayagan ko namang nakikita ang mga problema. Pero nananatili akong bulag
at manhid. Tay! Huwag niyo po akong paampun! Magpapabay na po ako! Ako po, Tay! Mabait naman po ako eh! Paampong ko kahit na kanino. Ano? Ay, Ipaampong mo! teka. Bakit? Nasaan bang nanay nila? Pareho lang ang sumama sa ibang lalaki. Ang problema, pareho rin nilang itinambak sa akin ng mga leche ito. Ang mabuti pa, Oh, ibigay mo na lang sa akin ng mga anak mo. Ako na lang aampun sa kanila. o di ikaw. Sige, ikaw na. Total, mahilig ka namang magpakabayani eh. Pero itong pakatandaan mo, ha, Lloyda, ha? Huwag na huwag mo kong oobligahin tungkol sa mga batang yan. Dahil tatamaan ka sa akin. Ha? Ay, Sige. Adi, Ryan, huwag niyong kalilimutan kunin dito sa mesa yung mga baon yung pagkain ha, para sa tanghalian bago kayo pumasok sa trabaho. Iba na, Royda. Sinabi ko na po sa inyo, huwag na kayong mag-abalang magluto ng babaunin ko. Dahil libre po ang tanghalian namin sa kantin ng ospital. Ako rin po, Inay Loida. May libreng meal din po sa opisina. Pero babaunin ko na rin ngayon yung inhandaan nyo para naman hindi masayang ang pagod nyo. O siya, sige na. Kunin niyo na rito sa mesa at ilagay niyo na sa mga dala niyong eco bag. Para, makapasok na kayo sa mga trabaho niyo. Tanghali na oh. Oo. Sige po, kukunin ko na rin po yung para sa akin. Sige po, Ay. ayos na kami, Nay Loida. Teka, sandali. Oo. May ipakikiusap sana ako sa inyong dalawa. Yung kay Itay po, kung tungkol po sa kanya na naman ay pakikiusap ninyo, pasensya na po. Pero hindi ko po magagawang batiin si Itay. Sakali makasalubong ko siya sa labas, Nay Loida. Ang sa akin lang, magmano man lang sana kayo sa tatay niyo kapag nakita niyo siya sa labas. Sinubukan ko naman pong magmano minsan. Pero hindi po niya inabot ang kamay niya. Tinalikuran po ako. Kaya naisip ko, bakit pa ba ako magmamano sa kanya? Ang titigas din ang loob ng mga anak mo, Nodor. Pero noon, nakita ka nila nandito sa tindahan, pero nilampasan ka lang. Ako ba muli nila ng patigasan ng loob? Ubra pa sila sa akin? Mga professional na kasi. Kaya siyempre, mataas na rin ang lipad ng mga... Wala akong pakialam. Kahit gaano pa kataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Wala pa silang napapatunayan sa buhay, kaya huwag silang magmalaki. Lalo na sa akin. Bakit? Magiging tao ba sila kundi dahil sa akin? Hoy! Abi! Ano ba? Anong hindi kita tinatawag ah? Bakit ba kasi, Tay? Wala naman tayong dapat pag-usapan, di ba? Kumadrola ka, di ba? Itatanong ko lang sa'yo kung ano ang proseso ng panganganak doon sa public hospital na pinagdudutihan mo. Kabuanan na nga kasi nitong si Alexa. Nambuntis na naman pala kayo. Oh, Talaga hindi na kayo titigil, no? Ginawa niyo ng bisyo ang pambubuntis sa kung sino-sino babae. teka. Sandali. Bakit magsalita itong anak mo, Adora? Hoy, hindi ako basta-basta babae lang, ha? Receptionist ako sa beer house na pinapasukan ko. Huwag kang ano! Sandali, tumigil kayo! At ikaw, ate, hindi ko hinihingi ang opinion mo sa mga nangyayari sa buhay ko. Nagtanong lang ako sa'yo, pero kung ayaw mo kaming tulungan, edi wag! Ang hirap sa inyo, Tay. Dito pa kayo nagkakalat sa sarili ninyong lugar. Sana man lang sa ibang lugar nyo dali niya pagka-immoral ninyo. Hoy! Minimenos mo na naman ba pagkatao ko? Loko. Ha? Baka akala mo, hindi kita kayang ingod-ngod dyan sa kalsadang yan. Gusto mo? Sandali lang, Alexa.
Ikaw, Ate, masyado ka matalim magsalita. Hindi mo na ako nirespeto bilang iyong ama. Kaya tama lang ang desisyon kong ipamigay ka noon. Dahil lalaki ka lang palang isang walang kwentang tao. Sino bang anak ang gustong pagsalitaan ng masakit ng sariling ama? Pero hindi na nga ako nakapagpigil. Lalo na nang parang pinagmamalaki ka niya. Yung kasama niya buntis na babae. Ako kasi, Adi, iniiwasan ko talaga makasalubong si Itay eh. Minsan kasing hindi ako nakaiwas sa kanya. Sinumbatan niya ako. Kung bakit marketing daw ang kinuha kong kurso. Kung nagpulis daw ako, baka nagkakamal na raw ako ng pera ngayon. Kung magsalita siya, parang siya ang nagpaaral sa atin. May gana pa siya magdikta. Samantalang wala naman siya naiambag sa pagtataguyod sa atin ni Inay Loida. Kaya nga maipapayo ko sa'yo kapag nakita mong makakasalubong mo siya o magkikita kayo sa labas, umiwas ka na. Umiba ka na ng daan para hindi na kayo magkainkwentro pa. Ako naman, Ador! Hindi ka na naman ba papasada ng taxi? Ay, may gugutumin mo ba kami nitong batang nasa tiyan ko? Ha? Is na pa mga anak na ako! Ay, wala na yung kapera-pera ni Singko! Ano ba? Hindi ko nga kayang dali ng katawan ko. Ano? Umiikot na ang tingin ko. Oh, arte mo? Sala susukal. Huwag mo umahan dyan, ha? Kagabi lang singlaks ka pa ng kalabaw. Paningalaklak mo ng anak, di ba? Alexa, Ano? totoo ang sinasabi ko. Arte-arte mo dyan. Umiikot na ang paligid ko. Nagdidilim na Ikaw magdrama dyan! ang paligid ko. Hindi ko na Ay, naku, kaya. tagal. Ay! Ador! Naku, bisit na itong bumaho ka nga dyan! Ay, hindi ka pwede mamatay! Hindi ka pwede mamatay dyan dahil may panalagutan ka pa sa akin dyan! Mga anak pa ako! Bago na sabi! Ador! Hindi ko na kinuha ang bangkay niya. Ayoko na rin makipagtalo pa sa babaeng yun. Pera lang naman ang habol ng babae yun sa burol ni Itay. Pero tiyak na sa pagpapalibing, guguluhin pa rin tayo ng babae niyo sa mga gastusin. Kaya hindi naman natin pwedeng pabayaan si Itay. May nabili na akong lupa sa sementeryo. Paliliit pa kayo nang maipundar ko yun. Sinamantala ko ang kalakasan ng pagtitinda ko ng isda noon sa palengke. Pagkahiwalay man kami, pinaghandaan ko talaga ang ganitong mga sitwasyon sa pagtanda namin ng tatay nyo. Sa pagkamatay ni Itay, pare-pareho na tayong lumaya mula sa mga panliligalig niya. Lalo na po kayo, Nay Loida. Oh. Kayo ang unang-unang lumaya mula sa mga sakit ng loob na ipinadanas niya sa inyo. Nalulungkot ako dahil magkakahiwa-hiwalay tayo. Pero sino ba ako para hadlangan ng mga pangarap nyo? Karapatan niyong buuin ang sarili-sarili niyong mga buhay para na rin sa kinabukasan niyo. Sayang po kasi yung pagkakataon sa malaking ospital na yun sa Riyadh. Nangangailangan sila ng mga kumadrona. Kaya nga po tuwan-tuwa ako nang matanggap ang application ko doon. Ako naman po, nang matanggap ang application ko sa isang malaking food chain sa Dubai, hindi ko na rin po pinalampas. Sineryoso ko na rin po dahil ayoko rin sayangin ang pagkakataon. Pero wag po kayo mag-alala, Nay Loida. Kahit malayo na kami ni Ryan sa inyo, palagi po namin kayong tatawagan. At saka regular po kami magpapadala ng pera sa inyo para sa mga pangailangan ninyo. Oo, pangako po namin yan ni Adi, Inay Loida. Hindi namin kayo pababayaan. Dahil ng mga panahon nangangailangan kami ng isang ina, hindi ninyo ipinagkait sa amin ang inyong kalinga at pagmamahal.
Basta huwag niyong kalilimutang tumawag sa Diyos at laging magpapasalamat sa Kanya. Saan man kayo naroroon. Dahil sa Kanya pa rin nagmumula kung ano man ang mga biyayang tinatamasa niyo ngayon. Tila isang mahabang misyon sa buhay ko ang natapos. Mula sa pagsagip ko kina Adi at Ryan sa walang direksyong buhay na naranasan nila kay Ador. Hanggang sa mahabang taon ng muling pagbuo sa kanilang mga pagkatao. Mula pa rin sa mapapait na karanasan. Hindi naman ako nabigo kina Adi at Ryan. Napalaki ko silang mabubuting individual na marunong ding magbalik ng kabutihan sa kanilang kapwa. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakalimot sa kanilang pangakong saan man sila makarating, ako pa rin ang kaisa-isa nilang ina na itinuturing. Ako si Loida at ito ang aking buhay. Hindi na susukat sa dugo ang pagiging isang magkapamilya. Higit sa lahat, hindi ito hadlang para magsakripisyo at maghandog ng kalinga at pagmamahal. Dahil pag-ibig ang sukatan ng paglingap sa kapwa. Mga nagsiganap, si Kit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Julie Gaspi, Pinel Benamin, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Loida. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutial. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, I'm Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang dalagang nagtagumpay sa buhay dahil sa pagsisikap ng kanyang masipag na ina. Siya ay si Tiray. Labandera ang nanay ko pero hindi ko siya kinakahiya dahil maliban sa palaging malinis ng suot kong damit, alam kong ginagawa niya ang lahat para igapang kami at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kaya ako naman, walang ibang ginawa noong kabataan ko kundi ang ipagtanggol siya sa mga taong nagmamaliit sa kanya. Bakit? Bakit mukha mo? Ano tong nalaman ko? Napakilala mo doon sa nanay ko, alila nyo, ha? Eh bakit? Totoo naman, di ba? Kapatid siya ng papa mo! Kaya tsahin mo yung nanay ko! Wala akong pake kung ano ko pa siya. Basta ang alam ko, labandera namin siya. /Ali. Ah, di pala, ha? Ano? Mayaman lang naman kayo kasi nagnanakaw ng pera sa bangko nanay mo! Di ba? Hindi magnanakaw si Mama! Ano hindi? Nanoko si Mama! Aray ko, ba't ba ako sinilo ko? Walang iya! Ano yung kalbuin talaga? Uy, wak niyo! Tama na sabi! Siya ang nagsimula, sir! Huwag mo akong sigawan, Anet. Ako naman talaga nagsimula. Kasi yung bunganga niyan, kung ano kasinungalingan na sinasabi. Tama na sabi. Ano ba kayong dalawa? Hindi ba magpinsan kayo? Palagi na lang kayo nag-aaway. Hindi ba kayo nahihiya sa mga kaklase nyo? Hindi na kayo mga bata. 18 anyos na kayo. Eh, balagan namang si Tiray ang nauuna, sir. Siya ang may kasalanan. Eh, sir, Ay, naku. kung kayo nasa katayuan ko, hindi niyo ba pagtatanggol ang nanay mo? Oh, matutuwa ba kayong tawagin yung nanay mo ng pinsan mong alila? Ay, nasa ng respeto doon. Walang patutunguhan ng usapang ito. Ang mabuti pa, mapuntahin nyo rito mga magulang nyo, ha?
At sila ang kakausapin ko. Tiray! Asan si Tiray? Taray! Tawagan ang nanay mo! Bakit po, Nay? Halika nga rito. Bakit po? Ikaw talaga. Aray ko, hindi ako kurutin sa kilikili. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang nakikipag-away kay Naning. Buwan-buwan na lang kami pinapatawag ng tsuminandro mo sa eskwelahan. Dahil rambol ang kayo ng rambulon. Nauubos na ang pasensya ko sa'yo. Ikaw talagang bata ka. Ha? Tay! Oo. Wala akong kinalaman dyan, ha? Huwag mo ko idadamay dyan, Taray. Hindi ba sabi ko sa'yo, Nay? Ayoko minamalit kayo ng pamilya nila. Eh kung ayaw mo minamaliit tayo, mag-aral ka mabuti. Yun. Hindi yung panay ang pakikipag-away mo sa pinsan mo. Hindi ko siya pinsan. Ay, Kayo nga, hindi niya tinuturing na tiyahin eh. Sabi nila, alila niya kayo. oy, Tiray, isa pa! Tatamaan ka na talaga sa akin. Kahit pa ipagtanggol mo kung na ipagtanggol, hindi magbabago yung katotohanan. Labandera nanay mo! Nora, bakit nagkaganito ang mga damit ko? Eh bakit kuya? Ay, naman dyan. Ay, sus, pasensya na kuya. Ay, akin na. Reremedyohan ko. Abay, ayusin mo ang paglalaba. Maglalaba ka na nga lang, eh. Buti kung hindi mahal ang bili ko dyan sa mga damit ko. Branded pa naman ang mga yan. Eh, hindi na mauulit. Hindi ko naman kasi alam na nagmamansya pala yung isang damit. Magdadahilan ka pa eh. Buti hindi yung uniforme ni Jenna yung naman dyan. Ayusin mo. Ba, binabayaran kita rito. Kung ganyan ka magservisyo, maghahanap na lang ako ng ibang labandera. Ikaw nga ang kinuha ko para makatulong na rin ako sa iyo. Eh, oo na kuya, hindi na mauulit. Pasensya na. Nay! Nay! Dito ako, naglalaba. Meron ako surprise sa inyo. Nay! Ay, Chong. Nandyan na si Naning? Oo. Pinakita niya na yung grades niya sa inyo? Bakit? Meron na ba? Opo! Kaya nga, dito na ako dumiretso bago pa ako umuwi sa bahay. Kasi papakita ko kay nanay, tapon ako sa klase. Ganun ba? Opo. Baka po nahihiya si Naning na pakita sa inyo yung grades niya. Kasi alam ko meron siya isang bagsak. Math. Sige po, Chong. Naling! Naling! Tiray! Yes? Bakit sinabi mo kay Papa na may failing grades ako, ha? Ay, bakit wala ba? Akala ko kasi meron eh. Sinungaling ka! O ngayon, alam mo na ang pakiramdam kapag may sinasabi na hindi totoo tungkol sa ibang tao? Ano, masarap pa pakiramdam mo? Taray! Nanay! Ay! Talagang, dito pa kayo sa tabi ng kalsada nagsadandalan, ha? Magsinuhay na ka kayo! Makikita mo! Ano? Ano makikita ko, ha? Taray! Ikaw talaga! Kumaganti lang naman ako to eh. Aaway Tsaka, naman. gusto ko lang siyang inggitin. Kasi, kahit na labandera lang nanay ko, ako naman ang pinakamatalino sa klase namin. Sir, sorry talaga. Bigyan niyo pa ako ng extension. Nanette, nung isang buwan pa ang last submission yan. Ba't ba hindi ka nakapag-submit? Sorry po talaga. Panay ka kasi lakwatsa kasama ng mga barkada mo. Hindi naman, sir. Palagi ko namang sinasabi sa inyo na kung gusto nyo makapagtapos kayo ng pag-aaral, magsikap kayo.
Abay, sayang ang pagtatrabaho ng inyong mga magulang para sa inyo. Okay, kapag hindi ka nakapag-submit bukas ng alas 10 ng umaga, ha? Wala na. Ay, Bagsak ka na. sir! Sir! Nako, lagot ako kay Papa. Bakit? Ano yun? Ano ka dyan? Huwag mo ako tatarayan. Baka di mo alam. Ako ang may pinakamataas na grade sa project na ito. At kaya kitang tulungan para makapag-submit ka bukas. At bakit mo naman ako tutulungan, Naber? Siyempre, mabait ako. Ayoko nga. Kaya ko to. Sigurado ka? Oo, kaya ko to. Sige ka. Madaling magbagong isip ko. Mabuti naman, nagkakasundo na kayo ngayon ni Naning. Mabait lang talaga ang anak nyo, Nay. Ang sabihin mo, naawa ka kay Naning. Kasi alam mong magagalit sa kanya ang tsuminandro mo kapag nalamang may bagsak siya. O, di ba? Pwede. Mabuti yan, Tiray. Oh, Hindi naman ako itinuturo ng tsuminandro mo na kapatid niya, kundi isang labandera lamang ng mga damit nila. Pero wag mong gagawin yung kay Naning. At sa iba mo pang pinsan, kulang tayo sa material na bagay. Pero ang pagyamanin natin ay ang kabutihan ng puso. noted po yan, Nay. Sabi ko nga, magpapakabait na talaga ako. Basta, sikapin yung magkakapatid na magkaroon ng maayos na buhay. Yun lang ang pangarap namin para sa inyo. Hindi nyo naman kailangan maging mayaman. Ang gusto lang namin, makita kayo kumakain ng 3 beses sa isang araw at may maayos na bahay na tinitirhan. Yun lang ay sapat na. Kuya, dito mo na lang ipwesto ang terasa, ha? Dito mo gawin. Ay, Chong Minandro. Mukhang malapit na matapos tong bahay niyo. Ay, opo, konting kembot pa. Ang nanay mo. Kasama po si tatay. Namimili ng ilalagay naming sofa rito. Ay, napadaan ho kayo. Ay, oo. Kasama ko ang tiyang mo. May binisita kami. Si Naning po, kumusta? Ay, yun. May asawa na. May apo na nga kami ng tiyang mo. Talaga ho? Eh, ikaw. Kailan mo bibigyan ng apo si Nora? Next question, Chong. Ayos na. Natapos din sa wakas. Salamat sa inyo ng mga kapatid mo, Tiray. Hindi ko akalaing mararanasan kong tumira sa ganitong kagandang bahay. Oo nga. Palasyo sanang papatayo namin para sa inyo ni tatay eh. Kaso, mag-aasawa na raw si kuya. Ay, naku, wala na akong mahihiling pa. Nakapagpahinga na rin sa wakas sa mga kamay ko sa kakukusot na mga damit. Naalala ko na naman nung nakikipagsabunutan pa itong anak mo kay Naning. Kasi tinatawag ka raw na alila. Tay naman, huwag nyo nang paalala. Nahihiya ako sa sarili ko kapag naaalala ko pa yan. Kung makipag-away ka nun, Diyos ko! Buwan-buwan ako pinapatawag sa eskwelahan nyo. Tapos, sinasabi mo pang kaya mayaman si Naning kasi nagnanakaw ng pera sa bangkong mama niya. Oo, tingnan mo. Tapos ngayon, sa bangko ako nagtatrabaho. Oh. Ano na pagtanto mo? Na hindi pala pwedeng basta-basta lang magnakaw sa bangko. Pero nagkabati rin kayo ni Naning, di ba? Oo, pupuntahan ko nga po siya mamaya, Nay. Binyag daw ng panganay nila, ay kinukuha akong ninang. Talaga? Oo. Ikaw, kailan ka naman magpapabinyag, tira? Ay naman, huwag na natin pag-usapan yan. Pinagtatawanan na lang namin ngayon yung mga nakaraang panahon. Noong napakasimple pa ng buhay at napakahirap ang hanapin ng pera. Ganun pa man,
Mula noon hanggang ngayon, hindi ako nagsisisi na nagkaroon ako ng inang labandera dahil siyang nagturo sa amin kung paano magsikap at pahalagahan ang bawat sentimong aming kinikita ngayon. Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Tiray at ito ang aking buhay. Ipinanganak mang mahirap, basta ang tao ay magsisikap. Maaabot at maaabot niya ang kanyang pangarap. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Tiray. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang taong umasa sa nakamulatang mga maling diskarte sa buhay. Siya ay si Elias. Lumaki ako na ang nakasanayan ay ang mga maling paraan ng pamumuhay. Pero habang lumilipas sa mga araw at nagkakaedad na ako, unti-unti kong nararamdaman na ako'y nasa maling landas. Lalo na nang magkaroon ako ng sariling pamilya. Bibet, kapag hindi ka pa tumigil sa pagdadabog mo, susungangain na kita. Alangan mo, matuwa pa ako sa'yo. Aba? Di pambili ng isang pandesal, hindi mo ko mabigyan. Gutom na ako! Eh kung bakit naman kasi binitiwan mo yung kanong kachat mo sa online eh? Konting bula na lang, ha? Padadalang ka na ng pera. O di sana, ha? Ayahay ang buhay natin ngayon. Hindi ka no yun. Nigerian yun. Ay, Manloloko rin katulad natin. Eh ako pa nga hinihinga ng malaking halaga ng pera eh. O di sana naganap ko uli ng mabibiktima sa ibang dating site. Ano talaga naghahanap ako? At kapag sinuwerte ako, at nakatagpo ako ng seryosong dadalhin ako sa Amerika, iiwan na kita, Elias. Uy! Hindi ako magpapakatanga habang buhay sa poder mo, no? Ayoko nga manigas sa gutom. Bernard, anak, halika na't mag-almusal ka na. Nagsigang ako ng baka kanina. Nilagyan ko ng mga paborito mong gulay at tamang-tama. Inin na rin yung kanin, kaya halika na dito sa pagkainan, kumain na tayo. Ang inayo, pinangatawan na talagang palaging heavy breakfast ang inihanda para sa akin. Para ba, takot na takot kayong magutom ako, Eh, paano ngay kilala kita? Masyado kang workaholic. Madalas nakakalimutan mo na yung oras ng tanghalian, kaya mainam na yung mabigat ang almusal mo bago ka pumunta doon sa construction site. Eh, medyo magiging abala nga po ako nitong susunod na mga araw sa site. Nakasentro kasi ako sa mga tauhan ko sa fire protection. Saka sa iba pang mechanical aspect ng building. Oy, basta, huwag mong kalilimutan yung mga safety measures habang nagtatrabaho ka, anak, ha? Palagi kang mag-iingat sa site. Palagi po ako nag-iingat para sa inyo, Nay. Alam niyo namang ayoko rin kayong nag-aalala. O siya, sige na. Ituon mo na yung atensyon mo dyan sa pagkain para mas mabusog ka. Ay, sandali lang, ha? At ipaghihiwa kita ng mansanas para meron kang dessert. Ha? Maraming salamat, Nay, Oh, sa palagi niyong pag-aasikaso sa akin. maliit na bagay.
laging pailalim kung tingnan mo si Bernard, ha, Elias? May lihim ka bang galit sa kanya? May atraso ba siya sa'yo? Iniisip ko lang kasi, Nay, kung paano naging engineer yung taong yun eh. Kasi mahina ang ulo niya noong nagsisipag-aral pa kami ng elementary. Laging bagsak yan sa mga test eh. Oo. Hindi ba nga, lagi mo ikinukwento sa akin noon. Saka ikaw nga kasi ang lagi nasa top 1 sa mga klase niyo noon. Daig na daig mong lahat ang mga kaklase mo noon, di ba? Nay naman, kung sa utak at utak lang ang pag-uusapan. Wala naman talagang binatbat sa akin niya si Bernard eh. Kahit nga siguro ngayon, kahit pagtapatin kami, hindi pa rin siya uubra sa talino ko. Kahit hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Ay, Elias! Elias! Oh, Narinig ko kanina sa labas. Tumama ka raw ng Gismil sa off-track betting. Uy, akin na! Pengi pera! o lang doon, bawiin mo sa operator ng off-track betting kung mababawi mo pa. Ang lagay, itinaya mo ulit yung pinanalunan mong Gismil? Eh, ang gusto ko nga, dumoble yung panalo ko eh. Malay ko ba matatalo? Nakon! Tanga mo talaga! Ano? Dapat kapag gano'n nanalo ka na, itakbo mo ng pera! Isang beses mo pa akong pagsabihan ng tanga, ha? Pasasabugin ko na talaga yung nguso mo. Gano'n? Tanga ka naman talaga eh. Tanga! Hindi ko talaga titigil ng kabubunganga, ha? Halika rito! Hoy! Halika! Ha? Saan pupunta? Ha? Oh, nasasaktan ako! Bitiwan mo! Nasasaktan ka! Elias! Aba, naisipan akong silipin ng paugi kong apo rito sa ibaba. O bakit pa? Parang pasan-pasan mo ang daigdig, ha, apo? Si Papa at Mama po kasi Lola eh. Oh, bakit? Ayaw nilang kunin sa school yung mga module na gagamitin ko po para sa pag-aaral ko dito sa bahay. Nagtuturuan po sila dalawa eh. Naku, hayaan mo na sila. Eh, malamang pag sinipag sila, isang araw kukunin din nila yung mga module mo sa eskwelahan. Pero late na po ako sa mga lesson namin, Lola eh. Tsaka malapit na rin po yung deadline ng pagsasubmit ng mga nasagutang modules. Ang problema nga kahit kausapin ko pa yung papa at mama mo, hindi rin nila ako pakikinggan. Yung sariling kalooban nila ang sinusunod nila. Kaya wala rin ako magagawa sa problema mo, apo. Ay, kaya ako natatalo sa sugal eh. Dahil sa coaching ito ni Bernard. Lagi na lang nakahalang sa daraanan ko. Amoy yung bala sa buwisit na ito. Parang yung may-ali. Bala sa buhay ko. Simula't sapol. Anak na... Pag ako nasagad na sa pag-aasar, susunugin ko itong kotse ng inahinyerong pulpul na yun eh. Ay, Emilia! Ay, Clara, ikaw pala. Oh, bakit? Eh, iaabot ko lang itong laruang tren na ipinabibigay ni Bernard kay Dominic. Natuwa kasi siya sa apo mo. Nung minsang makita niyang naglalaro sa labas. Ay, mamahaling laruan tren to At mayroon pang riles. Oo, siya. Ikaw na ang bahalang magbigay niya sa apo mo, ha? Bibili pa kasi ako ng mga bitamina ko sa butika, eh. O, sige, aalis na ako. Ay, paano, Clara? Oh. Maraming salamat dito sa laruan tren, ha? Ay, wala ka naman. Itong bagay sa perwisyong kotse nito. Sandali! Ha? Ba't mo binabato ang salamin ng sasakyan ko, Elias? May problema ka ba sa sasakyan ko? Sa'yo kung may problema, Bernard. Yung mamahaling laruang ibinigay mo sa anak ko, ha? Oh, Ano yun? Binibili mo ang kaligayahan ng anak ko?
Ha? Oy, pinamumukha mo rin sa akin na kahit kailan. Hindi ko maibibili ng ganong mamahaling laruan ng anak ko. Wala akong ganong intensyon. Gaya ng sinasabi mo, Elias. Natutuwa lang kasi ako sa anak mo. Tuwing masasalubong ko, binabati ako. At magalang na nagmamano. Ang bilugin pa ulo ko, Bernard. Talaga sinisira mo imahe ko sa anak ko eh. Nawawasakin ko rin tong kotse mo, ha? Elias! Elias! Ha? Pakiusap! Tama na! Tigil mo na! Gusto ko po talaga yung laruan tren na binigay sa akin ni Tito Bernard. Pero bakit mo sinira naman ni Papa, Mama? Ay nako, ewan ko dyan sa papa mo. At wag na wag mo siyang tatanungin tungkol doon. Dahil mapapalo ka lang. So kung bakit galit na galit po siya kay Tito Bernard? Ang bait-bait naman po ng tao. Gusto ko po, paglaki ko, maging katulad din nga ako engineer. Kaya nga po kahit ayaw niyo ni Papa, pipilit pa rin po ako makapag-aral. Hindi niyo po alam. Ako na lang po kumuha ng modules ko sa school. Ang totoo niyan, parang wala akong mukha na maiharap sa iyo, Bernard. Kung bakit simulat sa pool, napakabuti mo naman sa akin. Pero puro kasamaang ugali naman ang ginanti ko sa iyo. Elias, magkababata tayo. Higit pa nga sa katagang yun ang turing ko sa iyo. Kaya nga ako, sa oras ng mga problema at pagsubok, kailangan magkasangga tayo. Lagi ko naman sinisikap na magkalapit ang mga loob natin. Pero ikaw naman lumalayo. Dahil galit ako sa sarili ko, Bernard. Galit na hindi ko kayang dalhin. Kung kaya, sa iyo ko na ibubuntun. Pinamumuhian ko naging tagumpay mo sa buhay. Samantalang akong dapat sisihin sa aking mga kamiserablihan. Si Dominic, magaganda ang kanyang pangarap. Tama ka. Sa pamamagitan ng mga pangarap ng aking anak, itutuwid ko ang aking mga pagkakamali. Mula sa mga maling pananaw na itinanim ko sa isip niya, sa maraming pagkukulang ko sa kanya bilang isang ama. Matalino ang anak mo, Elias. Sa murang isip niya, marunong na siyang bumuo ng kanyang mga layunin. Ipagkaloob mo yun sa kanya. Bilang kanyang karapatan, bilang kanyang kalayaan. Aminin ko, hindi ko alam kung papaano ilalagay ang sarili ko sa tamang direksyon para magkaroon ng isang buhay na kapaki-pakinabang. Taliwas sa aking mga maling nakasanayan. Si Dominic at ang kanyang magagandang pangarap, siya ang naging daan para mamulat kami ni Inay at Bibet sa tunay na kahulugan ng mga pagsisikap. At si Bernard, siya ang nagbigay sa akin ng oportunidad na nagpabago ng aking landas. Ipinasok niya akong apprentice sa isang malaking construction project na pinamamahalaan niya bilang isang electrical engineer na naging daan ng magagandang pagbabago sa aking buhay. Ako po si Elias at ito po ang aking buhay. Natututo nga ba ang tao sa kanyang mga pagkakamali?
Bagamat anuman ang ating depensa, may katumbas na gantimpala o parusa ang mga desisyon natin sa buhay. Kaya marapat lamang na pairali natin ang ating karunungan sa pagtahak sa tamang landas, ngayon at kailanman. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas at June Martin Legaspi sa papel na Elias. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.